Maaaring hindi mo ito inaasahan, ngunit ang isa sa pinakasustansyang pagkain para sa iyong katawan ay isang simpleng berdeng dahon na gulay na matagal nang tumutubo sa iyong bakuran. Isang simpleng berdeng dahon na gulay na nilinang na sa loob ng maraming siglo. Pinahahalagahan ng mga sinaunang kultura at ngayon ay kinikilala ng modernong agham sa nutrisyon bilang isa sa pinakamayamang gulay sa sustansya sa mundo. Ngunit sa kabila ng kahangahangang mga benepisyo nito, marami pa rin ang minamaliit ang tunay na epekto ng simpleng halamang ito sa katawan. Ngayon, pag-uusapan natin ang spinach. Pero bago mo isipin na isa lamang itong gulay na alam mo na ang lahat tungkol dito, manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito. Dahil maaaring matuklasan mo ang ilang nakakagulat na katotohanan tungkol sa spinach na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga tao. Mula sa kamanghamanghang pinagmulan at kasaysayan nito sa buong mundo, hanggang sa kung paano nito pinapangalagaan ang katawan, pinapalakas ang kalusugan at sinusuportahan ang puso, mga buto, mata, at immune system, mas marami pang maibibigay ang spinach kaysa sa inaakala ng marami. Simulan natin sa pag-unawa kung ano nga ba talaga ang spinach. Ang spinach ay isang leafy green vegetable na ang siyentipikong pangalan ay Spinacia oleracea. Ito ay kabilang sa amaranth family na kinabibilangan din ng beets at quinoa. Hindi tulad ng maraming gulay na itinatanim para sa kanilang bunga o ugat. Ang spinach ay itinatanim para sa malalambot nitong dahon. Ang mga dahon nito ay malambot, may bahagyang earthy o natural na lasa, at napaka-versatile sa pagluluto. Maaari itong kainin ng hilaw o lutuin sa iba't ibang paraan, kaya't madaling isama sa maraming uri ng pagkain. Isa sa mga dahilan kung bakit naging napaka-popular ng spinach sa buong mundo ay dahil mabilis itong tumubo at mahusay itong nabubuhay sa mas malamig na klima. Karaniwang itinatanim ito ng mga magsasaka tuwing tagsibol at taglagas kung kailan hindi masyadong mainit ang panahon. Ang halamang spinach ay karaniwang bumubuo ng isang kumpol ng berdeng dahon na maaaring magkakaiba ang hugis at texture depende sa uri nito. Ang ilang dahon ng spinach ay makinis at patag, habang ang iba naman ay kulubot o bahagyang kulot. Maaring narinig mo na rin ang iba't ibang uri ng spinach tulad ng Savoy spinach na may kulubot na dahon, flat leaf spinach na mas makinis at karaniwang ginagamit sa mga salad, at semi-Savoy spinach na nasa gitna ng dalawang uri. Bagamat magkakaiba ang kanilang anyo at texture, halos pare-pareho naman ang nutritional benefits ng mga ito. Ang pagkakaiba lamang ay kung paano sila mas angkop gamitin sa iba't ibang uri ng pagkain. Ngunit ang spinach ay hindi palaging tumutubo sa mga hardin at bukirin na nakikita natin ngayon. Ang kwento nito ay nagsimula libu-libong taon na ang nakalilipas sa ibang bahagi ng mundo. Pinaniniwala ang nagmula ang spinach sa sinaunang Persia na ngayon ay kilala bilang modernong Iran. Ayon sa mga makasaysayang tala, ang spinach ay nilinang doon noon pang unang milenyo. Pinahahalagahan ito ng mga Persian bilang isang masustansyang halamang may dahon na mabilis tumubo at nagbibigay ng mahalagang nutrisyon. Mula sa Persia, nagsimula ang paglalakbay ng spinach sa iba't ibang kontinente sa pamamagitan ng mga rutang pangkalakalan at pakikipagpalitan ng kultura na karating ang spinach sa China. Dinala ito roon ng mga mangangalakal na Persian at kalaunan ay tinawag itong Persian vegetable. Mabilis itong tinanggap ng mga magsasakang Tsino dahil mahusay itong umaangkop sa kanilang klima at lupa. Habang patuloy na lumalawak ang kalakalan sa pagitan ng Asia, Middle East at Europe, unti-unting kumalat ang spinach patungong kanluran. Malaki ang naging papel ng mga Arab traders sa pagdadala ng spinach sa mga rehiyon ng Mediterranean. Nang makarating ito sa Spain noong unang bahagi ng Middle Ages, ang spinach ay itinuturing na hindi lamang pagkain, kundi pati isang halamang may medicinal value. Dahil sa nutritional value at kakayahan nitong suportahan ang kalusugan, mabilis itong naging bahagi ng maraming tradisyonal na pagkain sa iba't ibang kultura. At hanggang ngayon, patuloy pa rin kinikilala ang spinach bilang isa sa pinakamalusog na gulay na maaaring idagdag sa ating pang-araw-araw na pagkain. Kapansin-pansin din na ang reputasyon ng spinach bilang isang makapangyarihang pagkain para sa kalusugan, maraming tao ang nakakaalala sa sikat na cartoon character na si Popeye the Sailor. Sa mga cartoon na ito, kapag kumain si Popeye ng isang lata ng spinach, bigla siyang nagkakaroon ng napakalakas na lakas.
Ang kwentong ito ay nakatulong upang gawing popular ang spinach, lalo na sa mga bata. Bagamat medyo pinalabis ng cartoon ang dami ng iron na taglay ng spinach, totoo pa rin na ang gulay na ito ay naglalaman ng napakaraming sustansya na sumusuporta sa katawan sa maraming paraan. Ngayong naunawaan na natin kung ano ang spinach at saan ito nagmula, pag-usapan naman natin kung saan natin ito matatagpuan sa kasalukuyan. Ang spinach ay madaling mabili sa mga grocery store, palengke, at supermarket sa buong mundo. Maaari itong mabili ng sariwa, frozen, o minsan ay nakalata. Ang sariwang spinach ay karaniwang ibinebenta bilang mga bungkus ng dahon o kaya ay nasa pre-washed na mga bag. Ang baby spinach na binubuo ng mas bata at mas malalambot na dahon ay lalo pang popular para sa mga salad at smoothies. Ang frozen spinach ay isa ring praktikal na option dahil napapanatili nito ang karamihan sa nutritional value nito at madaling idagdag sa mga lutong pagkain. Sa maraming tahanan, ang frozen spinach ay nagiging mabilis na sangkap sa mga sabaw, nilaga, casseroles at pasta recipes. Dahil mahusay tumubo ang spinach sa medyo malamig na panahon, isa rin itong paboritong halaman ng mga home gardeners. Maraming tao ang nagtatanim ng spinach sa kanilang mga bakuran, raised garden beds, o kahit sa mga paso o container. Sa tamang pag-aalaga at sapat na pagtutubig, ang spinach ay maaaring magbigay ng mga dahon na maaaring anihin sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit ang kasikatan ng spinach ay hindi lamang dahil sa madaling pagkakaroon nito. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang gulay sa buong mundo ay ang kahanga-hangang versatility nito sa kusina. Maaaring kainin ang spinach ng hilaw, bahagyang luto, igisa, i-blend, i-steam, o idagdag sa napakaraming uri ng pagkain. Dahil sa banayad na lasa nito, madali itong ipares sa iba pang sangkap nang hindi natatabunan ang lasa ng ulam. Isa sa pinakasimpleng paraan upang kainin ang spinach ay hilaw sa mga salad. Ang sariwang dahon nito ay may malambot na texture at bahagyang matamis na earthy na lasa. Maganda itong ipares sa mga prutas tulad ng strawberries, oranges, at apples, pati na rin sa mga nuts, keso, at vinaigrette dressings. Karaniwan din itong ginagamit sa smoothies. Maraming tao ang naglalagay ng isang dakot ng sariwang spinach sa fruit smoothies dahil halos hindi na mapapansin ang lasa nito kapag nahalo na sa mga sangkap tulad ng saging, mangga, o berries. Dahil dito, nagiging madali ang pagdagdag ng gulay sa pang-araw-araw na pagkain, lalo na para sa mga bata o sa mga taong nahihirapang kumain ng sapat na gulay. Kapag niluto ang spinach, mabilis itong lumalambot at lumiit ang dami nito. Ang isang malaking mangkok ng sariwang spinach ay maaaring maging maliit na bahagi lamang pagkatapos maluto. Ito ang dahilan kung bakit maraming spinach recipes ang nangangailangan ng mas maraming sariwang dahon bago lutuin. Isa sa mga pinakakaraniwang paraan ng pagluluto nito ay ang sautéed spinach. Sa paraang ito, mabilis na niluluto ang spinach sa kawali kasama ng bawang, olive oil, at minsan ay sibuyas o iba pang pampalasa. Ang init ay nagpapalambot sa mga dahon habang napapanatili pa rin ang karamihan sa nutritional value nito. Madalas ding idagdag ang spinach sa mga sabaw at nilaga. Dahil mabilis itong maluto, maaari itong ihalo malapit sa huling bahagi ng pagluluto. Ang mga dahon nito ay sumisipsip ng lasa ng sabaw at iba pang sangkap, kaya mas sumasarap ang buong ulam. Sa maraming kultura, may mahalagang papel ang spinach sa mga tradisyonal na pagkain. Sa lutuing Indian, ginagamit ito sa mga putahe tulad ng palak curry, kung saan ang spinach ay ginagawang makapal na sarsa na may mga pampalasa at minsan ay may kasamang paneer cheese. Sa lutuing Mediterranean, madalas itong ginagamit sa mga savory pies at pastries. Halimbawa, ang Greek dish na spanakopita ay pinagsasama ang spinach, keso at herbs sa loob ng mga patong ng malutong na pastry. Maganda rin ang spinach sa pasta dishes, omelets, casseroles at stir-fries. May mga tao ring gumagamit ng spinach bilang kapalit ng lettuce sa sandwiches at wraps dahil mas mataas ang nutritional value nito. Ngunit higit pa sa lasa at versatility nito, ang tunay na dahilan kung bakit nararapat bigyan ng pansin ang spinach ay dahil sa kung ano ang ginagawa nito sa loob ng ating katawan. Ang spinach ay itinuturing na isa sa mga pinaka-nutrient-dense na gulay na maaaring kainin.
Ibig sabihin, nagbibigay ito ng napakaraming bitamina, mineral, at protective plant compounds habang nananatiling napakababa sa calories. Ang kombinasyong ito ay ginagawang isang makapangyarihang pagkain ang spinach para sa pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan nang hindi gaanong nadaragdagan ang kabuuang calorie intake sa araw. Sa katunayan, kahit ang isang malaking serving ng spinach ay may napakakaunting calories, ngunit nagbibigay ng malawak na hanay ng nutrients na kailangan ng katawan upang gumana ng maayos. Dahil dito, madalas na inirerekomenda ng mga nutrition experts ang mga leafy greens tulad ng spinach bilang pangunahing bahagi ng isang balanseng at health-conscious na dieta. Kapag pinag-uusapan ang nutrient density, tinutukoy nito ang mga pagkain na nagbibigay ng mataas na dami ng mahahalagang sustansya kumpara sa calories na taglay nito. Isa ang spinach sa pinakamagandang halimbawa nito. Sa halip na magbigay lamang ng empty calories, ang spinach ay nagbibigay ng vitamins, minerals, antioxidants, at fiber na sumusuporta sa maraming sistema ng katawan kabilang ang immune system, cardiovascular system, digestive system, mga buto, balat at maging ang utak. Ang isang serving ng spinach ay naglalaman ng kahangahangang dami ng mahahalagang sustansya. Kabilang dito ang vitamin A, vitamin C, vitamin K, folate, iron, magnesium, potassium, at dietary fiber. Bukod sa mga bitamina at mineral na ito, naglalaman din ang spinach ng makapangyarihang antioxidants tulad ng lutein at zeaxanthin na lalong kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng mga mata. Kapag pinagsama-sama, ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang suportahan ang paggana ng mga selula, produksyon ng enerhiya, pag-aayos ng mga tissue, at pag-iwas sa mga sakit. Isa sa pinakamahalagang sustansya sa spinach ay ang vitamin A. Ang bitamina na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng malinaw na paningin, pagpapalakas ng immune system, at pagpapanatiling malusog ng balat at mucous membranes. Ginagamit ng katawan ang vitamin A upang mapanatili ang retina ng mata, lalo na sa mga sitwasyong mahina ang liwanag. Kapag kulang ang vitamin A sa katawan, maaaring makaranas ang isang tao ng mga problema sa paningin, kabilang ang hirap makakita sa gabi o night blindness. Ang spinach ay nagbibigay ng vitamin A sa anyo ng beta-carotene, isang natural na pigment ng halaman na nagbibigay ng makukulay na kulay sa maraming prutas at gulay. Kapag nakain ito, kino-convert ng katawan ang beta-carotene sa aktibong vitamin A ayon sa pangangailangan. Dahil dito, nagiging mahusay ang katawan sa pag-regulate ng antas ng vitamin A habang nakikinabang din sa antioxidant properties ng beta-carotene. Ang mga antioxidant tulad ng beta-carotene ay tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radicals, mga mapanganib na molecule na maaaring makasira sa mga selula at magpabilis ng proseso ng pagtanda. Sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga selula laban sa pinsalang ito, nakatutulong ang mga antioxidant sa pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan ng katawan. Bukod sa pagsuporta sa paningin, nakakatulong din ang vitamin A sa kalusugan ng balat sa pamamagitan ng pagtataguyod ng tamang paglaki at pag-aayos ng mga selula. Mahalaga rin ito sa immune system dahil tinutulungan itong mapanatiling matibay ang mga tissue na nagsisilbing unang depensa ng katawan laban sa mga pathogen, kabilang ang balat, baga at digestive tract. Sa puntong ito, kung nakikita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito at nag-e-enjoy kang matuto tungkol sa mga pagkain na makakatulong sa pagpapabuti ng iyong kalusugan, maglaan ng sandali upang i-like ang video na ito, ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments at mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ay tumutulong upang mapalaganap ang kaalaman at makabuo ng isang komunidad ng mga taong nais mamuhay ng mas malusog at mas may kaalaman. Sama-sama nating mabuo ang isang espasyo kung saan ang kaalaman ay nagbibigay kapangyarihan sa bawat isa upang mas mapangalagaan ang kanilang katawan at ang kanilang pamilya. Isa pang makapangyarihang sustansya sa spinach ay ang vitamin C. Ang kilalang bitamina na ito ay mahalaga sa pagpapalakas ng immune system at sa pagprotekta ng katawan laban sa mga impeksyon. Pinapagana nito ang produksyon at aktibidad ng white blood cells na responsable sa pagkilala at pagsira sa mga bakterya at virus. Ang vitamin C ay isa ring malakas na antioxidant
na tumutulong protektahan ang mga selula laban sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay nangyayari kapag ang mga hindi matatag na molecule na tinatawag na free radicals ay naiipon sa katawan at nakakasira sa mga selula, protina at DNA. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong pinsala ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng mga chronic diseases tulad ng sakit sa puso, diabetes at ilang uri ng cancer. Bukod sa pagpapalakas ng immune system, mahalaga rin ang vitamin C sa produksyon ng collagen. Ang collagen ay isang structural protein na tumutulong sa pagpapanatili ng lakas at elasticity ng balat, mga daluyan ng dugo, mga buto at connective tissues. Ang sapat na vitamin C intake ay tumutulong sa pagpapagaling ng sugat, pag-aayos ng mga tissue at pangkalahatang kalusugan ng katawan. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa mas mahusay na pagsipsip ng iron mula sa mga plant-based foods. Dahil ang spinach ay naglalaman ng plant-based iron, ang pagkakaroon ng vitamin C sa parehong pagkain ay tumutulong upang mapabuti ang absorption ng mahalagang mineral na ito. Ang natural na kombinasyon ng mga sustansyang ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang spinach ay isang napaka-epektibong pinagmumulan ng nutrisyon. Sa maraming sustansyang taglay ng spinach, ang vitamin K ay isa sa pinakamataas ang dami. Ang vitamin K ay mahalaga sa tamang pamumuo ng dugo, na nagbibigay daan sa katawan na huminto ang pagdurugo kapag may sugat o pinsala. Kung walang sapat na vitamin K, magiging mahirap para sa katawan na makabuo ng blood clots na maaaring magdulot ng labis na pagdurugo. Bukod sa papel nito sa pamumuo ng dugo, mahalaga rin ang vitamin K sa kalusugan ng mga buto. Tinutulungan itong i-regulate ang metabolismo ng calcium at suportahan ang pagbuo ng mga bone proteins na nagpapalakas sa skeletal structure. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may sapat na vitamin K intake ay kadalasang may mas mataas na bone mineral density at mas mababang panganib ng fractures, lalo na sa pagtanda. Para sa mga matatanda, napakahalaga ng pagpapanatili ng lakas ng mga buto dahil ang bone loss ay maaaring mangyari habang tumatanda. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin K tulad ng spinach, ay maaaring makatulong sa pagbagal ng prosesong ito at sa pagpapanatili ng malusog na skeletal system. Ang spinach ay isa ring mahusay na pinagmumulan ng folate, isang miyembro ng B vitamin family. Ang folate ay may mahalagang papel sa pagbuo ng DNA at produksyon ng mga bagong selula, kaya napakahalaga nito sa mga yugto ng mabilis na paglaki at pag-unlad ng katawan. Isa sa mga pinakamahalagang panahon kung kailan kinakailangan ang sapat na folate ay sa panahon ng pagbubuntis. Sinusuportahan ng folate ang tamang pag-unlad ng fetus at tumutulong sa pag-iwas sa neural tube defects, mga seryosong kondisyon na nakakaapekto sa utak at spinal cord ng sanggol. Dahil dito, madalas na inirerekomenda ng mga doktor na ang mga babaeng maaaring magbuntis ay tiyaking nakakakuha ng sapat na folate mula sa pagkain at supplements kung kinakailangan. Tumutulong din ang folate sa produksyon ng red blood cells at sa pag-iwas sa ilang uri ng anemia. Bukod dito, nakakatulong din ito sa kalusugan ng utak at maaaring magkaroon ng papel sa regulasyon ng mood at cognitive function. Isa pang mahalagang mineral sa spinach ay ang iron, na may mahalagang papel sa kakayahan ng katawan na maghatid ng oxygen. Ang iron ay kinakailangan para sa produksyon ng hemoglobin, ang protina sa red blood cells na nagdadala ng oxygen mula sa baga patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kung walang sapat na iron, hindi makakatanggap ang mga selula at tissue ng oxygen na kailangan nila upang makagawa ng enerhiya. Ang kakulangan sa iron ay maaring magdulot ng anemia, isang kondisyon na nagdudulot ng pagkapagod, panghihina, hirap sa paghinga, at mababang physical performance. Ang pagsasama ng mga pagkaing may iron, tulad ng spinach sa dieta, ay makatutulong sa pagpapanatili ng malusog na produksyon ng red blood cells at sapat na energy levels. Bagamat ang iron sa spinach ay tinatawag na non-heme iron, na siyang plant-based form ng iron, ang pagkakaroon ng vitamin C sa spinach ay nakatutulong upang mapabuti ang pagsipsip nito. Ang pagkain ng spinach, kasama ng iba pang pagkaing mayaman sa vitamin C, tulad ng citrus fruits, kamatis o bell peppers, ay maaaring higit pang mapataas ang iron absorption ng katawan. Nagbibigay din ang spinach ng magnesium, isang mahalagang mineral na kasangkot sa daan-daang biochemical reaction sa katawan.
Sinusuportahan ng magnesium ang paggalaw ng mga kalamnan, paggana ng mga nerbiyos, at produksyon ng enerhiya sa antas ng selula. May mahalagang papel din ito sa pagkontrol ng blood sugar levels at pagpapanatili ng malusog na blood pressure. Maraming tao ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium sa kanilang pang-araw-araw na pagkain na maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng muscle cramps, pagkapagod, at hindi regular na tibok ng puso. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng spinach ay makatutulong sa maayos na komunikasyon ng mga nerbiyos, pag-relax ng mga kalamnan, at kalusugan ng cardiovascular system. Isa pang mahalagang mineral sa spinach ay ang potassium. Ang potassium ay mahalaga sa pagpapanatili ng tamang balanse ng fluids sa loob ng mga selula at sa normal na paggana ng mga kalamnan at nerbiyos. Isa sa pinakamahalagang tungkulin nito ay ang pagkontrol ng blood pressure. Gumagana ang potassium sa pamamagitan ng pagbabalanse sa epekto ng sodium sa katawan. Habang ang mataas na sodium intake ay maaaring magdulot ng paninikip ng mga daluyan ng dugo at pagtaas ng blood pressure, ang potassium naman ay tumutulong magpaluwag sa mga blood vessels at maglabas ng labis na sodium sa pamamagitan ng ihi. Ang prosesong ito ay nakatutulong sa pagpapanatili ng malusog na blood pressure at pagbawas ng strain sa puso at mga daluyan ng dugo. Ang dietary fiber ay isa pang kapaki-pakinabang na bahagi ng spinach na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang fiber ay isang uri ng carbohydrate na hindi natutunaw ng katawan, ngunit mahalaga ito sa kalusugan ng digestive system. Tinutulungan ng fiber ang pagkain na gumalaw ng maayos sa digestive tract, na nagtataguyod ng regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation. Sinusuportahan din ng fiber ang paglago ng mabubuting bakterya sa bituka. Ang mga mikroorganismong ito ay may mahalagang papel sa digestion, immune function, at maging sa mental health. Ang isang malusog na gut microbiome ay nauugnay sa mas malakas na immune system, mas mababang inflammation, at mas maayos na metabolic health. Bukod dito, nakakatulong din ang fiber sa pakiramdam ng kabusugan pagkatapos kumain. Maaari nitong makatulong sa pagkontrol ng gana sa pagkain at pag-iwas sa labis na pagkain, kaya ang mga pagkaing mayaman sa fiber, tulad ng spinach, ay kapaki-pakinabang para sa mga taong nais panatilihin o bawasan ang kanilang timbang. Isa pang kahangahangang katangian ng spinach ay ang mataas nitong antioxidant content. Ang mga antioxidant ay mga compound na tumutulong sa pagprotekta sa mga selula laban sa oxidative stress. Tulad ng nabanggit kanina, ang oxidative stress ay nangyayari kapag ang mga free radicals ay naiipon sa katawan at nakakasira sa mga istruktura ng selula. Ang mga free radicals ay maaaring mabuo ng natural sa panahon ng metabolism, ngunit maaari rin silang magmula sa mga environmental factors tulad ng polusyon, radiation, paninigarilyo, at hindi malusog na pagkain. Kapag kulang ang depensa ng katawan laban sa mga ito, maaaring magdulot ang oxidative damage ng pagtanda at pagbuo ng maraming chronic diseases. Ang spinach ay naglalaman ng ilang antioxidants na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals at pagprotekta sa mga selula laban sa pinsala. Kabilang sa pinakamahalaga sa mga ito ang lutein at zeaxanthin, dalawang carotenoid compounds na may espesyal na papel sa kalusugan ng mga mata. Ang mga antioxidant na ito ay naiipon sa retina ng mata, lalo na sa bahagi na tinatawag na macula, na responsable sa central vision. Sa pamamagitan ng pag-ipon sa bahaging ito, ang lutein at zeaxanthin ay tumutulong mag-filter ng mapanganib na blue light at bawasan ang oxidative damage sa sensitibong mga tissue ng mata. Ang regular na pagkain ng mga pagkaing mayaman sa lutein at zeaxanthin ay nauugnay sa mas mababang panganib ng age-related macular degeneration at cataracts. Ang macular degeneration ay isang kondisyon na nakakaapekto sa gitnang bahagi ng retina at maaaring magdulot ng pagkawala ng paningin, lalo na sa mga matatanda. Samantala, ang cataracts ay nangyayari kapag ang lente ng mata ay nagiging malabo na nakaaapekto sa malinaw na paningin. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga protective antioxidants, ang spinach ay maaaring makatulong sa pangmatagalang kalusugan ng mata at pagpapanatili ng malinaw na paningin habang tumatanda. Naglalaman din ang spinach ng mga plant compounds na maaaring may anti-inflammatory properties. Ang inflammation ay isang natural na tugon ng immune system upang labanan ang impeksyon at ayusin ang mga nasirang tissue.
Ngunit kapag ang pamamaga ay nagiging pangmatagalan o chronic, maaari itong maging mapanganib at nauugnay sa maraming sakit. Ang mga sakit, tulad ng sakit sa puso, type 2 diabetes, arthritis, at ilang uri ng cancer, ay madalas nakaugnay ng matagal na pamamaga sa katawan. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa anti-inflammatory compounds ay maaaring makatulong sa pagbawas ng ganitong uri ng pamamaga at sa pagsuporta sa pangkalahatang kalusugan. Ang mga antioxidants at phytonutrients na matatagpuan sa spinach ay maaaring makatulong sa pagpapakalma ng inflammatory processes at pagprotekta sa mga tissue laban sa pinsala. Ang pagsasama ng spinach sa isang balanseng dieta na mayaman sa prutas, gulay, whole grains, at healthy fats ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga at pagpapabuti ng kalusugan. Kapag pinag-uusapan ang mga benepisyo ng spinach, mahalaga ring banggitin ang kontribusyon nito sa kalusugan ng puso. Ang puso at mga daluyan ng dugo ay nangangailangan ng iba't ibang sustansya upang gumana ng maayos. At ang spinach ay naglalaman ng ilan sa mga ito. Ang potassium sa spinach ay tumutulong sa pagpapaluwag ng mga blood vessels at pagpapanatili ng malusog na blood pressure. Ang mas mababang blood pressure ay nakababawas sa trabaho ng puso at nakatutulong sa pag-iwas sa mga kondisyon tulad ng heart attack at stroke. Samantala, ang fiber sa spinach ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng cholesterol levels. Ang fiber ay maaaring dumikit sa ilang taba at cholesterol sa digestive tract at pigilan ang pagsipsip ng mga ito sa dugo. Dahil dito, maaaring bumaba ang LDL cholesterol na kilala bilang bad cholesterol. May ilang pananaliksik din na nagpapahiwatig na ang spinach ay naglalaman ng natural compounds na tinatawag na nitrates. Sa loob ng katawan, ang nitrates ay maaaring maging nitric oxide, isang molecule na tumutulong sa pagpapaluwag at pagpapalawak ng mga blood vessels. Kapag mas relaxed ang mga daluyan ng dugo, mas madaling dumaloy ang dugo sa buong katawan. Dahil dito, mas mahusay na naihahatid ang oxygen at nutrients sa mga tissue at organo na sumusuporta sa kalusugan ng puso, pisikal na performance at pangkalahatang sigla ng katawan. Para sa mga taong nais mapanatili ang malusog na timbang, ang spinach ay maaaring maging napakahalagang bahagi ng kanilang pagkain. Dahil napakababa nito sa calories ngunit mayaman sa fiber at nutrients, nagbibigay ito ng pakiramdam ng kabusugan nang hindi nadaragdagan ang calorie intake. Ang mga pagkaing nagbibigay ng maraming volume ngunit mababa sa calories ay nakatutulong upang makaramdam ng kabusugan at maiwasan ang labis na pagkain sa susunod na oras ng pagkain. Ito ang dahilan kung bakit madalas inirerekomenda ng mga nutritionist ang leafy greens tulad ng spinach para sa mga taong nais kontrolin ang kanilang timbang. Ang pagdaragdag ng spinach sa mga pagkain tulad ng omelets, smoothies, soups, pasta dishes, sandwiches, at salads ay isang simpleng paraan upang mapataas ang nutrient density ng pang-araw-araw na pagkain. Kahit isang dakot lamang ng spinach ay maaaring makadagdag ng maraming bitamina at mineral sa isang ulam nang hindi gaanong binabago ang lasa o calories nito. Sa smoothies, madaling mablend ang spinach kasama ng mga prutas tulad ng saging, mangga o berries, kaya nakakakuha ka ng sustansya nang hindi natatabunan ang lasa ng inumin. Sa mga lutong pagkain naman, mabilis itong lumalambot at sumisipsip ng lasa ng ibang sangkap, kaya madali itong idagdag sa iba't ibang recipe. Sa pamamagitan ng regular na pagsasama ng spinach sa pagkain, maaaring mabigyan ng katawan ang sarili nito ng mga mahahalagang sustansya na sumusuporta sa produksyon ng enerhiya, immune defense, kalusugan ng puso, digestion, at pangmatagalang pag-iwas sa mga sakit. Ngayon naman ay ipagpatuloy natin ang pag-usapan ang mga epekto ng spinach sa kalusugan. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ng spinach ay ang suporta nito sa kalusugan ng mga buto. Ang mataas na dami ng vitamin K sa spinach ay tumutulong sa bone mineralization at sa tamang regulasyon ng calcium sa katawan. Ang sapat na vitamin K intake ay nauugnay sa mas matitibay na buto at mas mababang panganib ng osteoporosis. Naglalaman din ang spinach ng calcium, bagamat maaaring mag-iba ang dami ng nasisipsip ng katawan dahil sa presensya ng mga compound na tinatawag na oxalates. Gayunpaman, kapag pinagsama ang spinach sa iba pang pagkaing mayaman sa calcium, maaari pa rin itong mag-ambag sa pangkalahatang kalusugan ng mga buto. Isa pang aspeto,
Kung saan may potensyal na benepisyo ang spinach ay ang kalusugan ng utak. Ang mga sustansya tulad ng folate, vitamin K, at antioxidants ay sumusuporta sa cognitive function at maaaring makatulong sa pagprotekta sa mga brain cells laban sa pagbabago o paghina na dulot ng pagtanda. Ipinapahiwatig ng ilang pananaliksik na ang mga dieta na mayaman sa leafy green vegetables ay maaaring maiugnay sa mas mabagal na cognitive aging. Bagamat ang spinach lamang ay hindi kayang pigilan ang mga neurological disease, maaari itong maging bahagi ng balansing pagkain na sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan ng utak. Sinusuportahan din ng spinach ang kalusugan ng balat. Ang vitamin A at vitamin C na matatagpuan dito ay parehong mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na istruktura ng balat. Ang vitamin C ay may mahalagang papel sa produksyon ng collagen na tumutulong sa pagpapanatili ng elasticity ng balat at sa mas mabilis na paghilom ng sugat. Ang mga antioxidants sa spinach ay maaari ring makatulong sa pagprotekta sa mga selula ng balat laban sa pinsalang dulot ng environmental stressors tulad ng ultraviolet radiation at polusyon. Para naman sa mga taong nag-aalala tungkol sa kalusugan ng immune system, nagbibigay ang spinach ng maraming sustansya na tumutulong sa katawan na ipagtanggol ang sarili laban sa impeksyon. Sinusuportahan ng vitamin C ang paggana ng immune cells, habang ang vitamin A ay tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na mucous membranes na nagsisilbing harang laban sa mga pathogen. Gayunpaman, kahit na napakarami ng benepisyo ng spinach, mahalaga pa rin na kainin ito ng may tamang kaalaman at katamtamang dami sa ilang sitwasyon. Ang spinach ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na oxalates. Ang oxalates ay mga natural na substance na matatagpuan sa maraming plant foods. Sa karamihan ng mga tao, hindi ito nagdudulot ng problema kapag kinakain bilang bahagi ng balanseng dieta. Ngunit para sa mga taong madaling magkaroon ng kidney stones, lalo na ang calcium oxalate stones, ang labis na pagkain ng mga pagkaing mataas sa oxalates tulad ng spinach ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng bato sa bato. Kung ang isang tao ay may kasaysayan ng kidney stones, makabubuting kumonsulta sa healthcare professional o registered dietitian tungkol sa mga pagpili sa pagkain. Ang pag-inom ng sapat na tubig at ang pagbabalanse ng oxalate intake sa mga pagkaing mayaman sa calcium ay maaaring makatulong upang mabawasan ang panganib. Isa pang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ay ang vitamin K. Dahil ang spinach ay naglalaman ng napakataas na dami ng vitamin K, ang mga taong umiinom ng blood-thinning medications tulad ng warfarin ay kailangang panatilihing pare-pareho ang kanilang vitamin K intake at iwasan ang biglaang malaking pagbabago sa kanilang pagkain. Hindi naman ibig sabihin na kailangan nilang iwasan ang spinach, ngunit mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago gumawa ng malalaking pagbabago sa dieta. Para sa karamihan ng malulusog na tao, ang spinach ay isang napakakapaki-pakinabang na pagkain na maaaring ligtas na isama sa pang-araw-araw na pagkain. Isang kapaki-pakinabang na paraan upang mapakinabangan ang nutrisyon ng spinach ay ang pagsasama nito sa mga healthy fats. Ang mga sustansya tulad ng beta-carotene at vitamin K ay fat-soluble. Ibig sabihin mas mahusay silang nasisipsip ng katawan kapag kinakain kasama ng kaunting taba. Halimbawa, ang pagdaragdag ng olive oil, avocado, nuts, o seeds sa mga spinach dishes ay makatutulong sa mas mahusay na absorption ng nutrients. Isa pang mahalagang tip ay ang pagsasama ng parehong hilaw at lutong spinach sa dieta. Ang hilaw na spinach ay nakatutulong sa pagpapanatili ng ilang heat-sensitive nutrients tulad ng vitamin C, habang ang pagluluto naman ay maaaring gawing mas madaling maabsorb ng katawan ang ibang nutrients. Ang light steaming o mabilis na paggisa ng spinach ay maaaring makatulong sa pagbawas ng oxalate levels at pahintulutan ang katawan na mas mahusay na sumipsip ng ilang mineral. Mahalaga ring hugasan ng mabuti ang spinach bago kainin, lalo na kung ito ay sariwa. Ang mga leafy greens ay maaaring may dalang lupa o bakterya, kaya ang paghuhugas nito sa malinis na umaagos na tubig ay nakatutulong sa kaligtasan ng pagkain. Dahil maselan ang spinach, mas mabuting itago ito sa refrigerator at kainin sa loob ng ilang araw upang mapanatili ang kasariwaan nito. Ang mga dahon na nalalanta o nagiging malansa ay dapat nang itapon. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano gumagana ang spinach sa katawan,
kung paano ito ihanda ng maayos, at kung paano ito isama sa pang-araw-araw na pagkain, mas mapapakinabangan ng mga tao ang buong potensyal ng nutrisyon nito. Maaaring simple lamang ang itsura ng spinach, ngunit ang paglalakbay nito, mula sa mga sinaunang bukirin ng Persia hanggang sa mga modernong kusina sa buong mundo, ay nagpapakita ng isang makapangyarihang kwento kung paano ang mga tradisyonal na pagkain ay patuloy na nagpapalusog sa sangkatauhan sa bawat henerasyon. Ang simpleng desisyon na magdagdag ng mas maraming leafy greens tulad ng spinach sa iyong pang-araw-araw na pagkain ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong pangmatagalang kalusugan. Minsan, ang pinakamakapangyarihang solusyon para sa kalusugan ay hindi naman komplikado o mahal, kadalasan ay mga simpleng pagkain lamang na matagal nang ibinibigay ng kalikasan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito at may bago kang natutunan tungkol sa spinach at mga benepisyo nito sa kalusugan, huwag kalimutang i-like ang video na ito upang mas marami pang tao ang makadiskubre ng impormasyong ito. Mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang educational content tungkol sa nutrisyon, kalusugan at mga natural na paraan upang suportahan ang iyong well-being. At ibahagi rin ang iyong mga saloobin sa comment sa ibaba. Isinasama mo ba ang spinach sa iyong dieta? O mayroon ka bang paboritong spinach recipe na dapat subukan ng iba? Magpatuloy tayong bumuo ng isang komunidad na may kaalaman, mas malusog, at mas empowered sa paggawa ng mas mabuting pagpili sa pagkain.